Babaeng iniwan ang kanyang asawa at anak para sa kabit niyang piloto. Pero 10 taon makalipas ay naging milyonaryong CEO ang dati niyang asawa. Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na seswertehin at mabibigyan ng regalo. At habang nakikinig ka, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng pag-comment mo, ikaw ang mapili nating mabigyan ng sorpresa. Kaya huwag kang aalis dahil ang istoryang ito ay tungkol sa isang ama na iniwan, isang anak na nasaktan, at isang pangarap na matagal nang inilibing pero muling bubuhayin ng tadhana. Sa isang maliit na bahay sa Talisay, Batangas, lumaki si Dario Villamor na sanay sa amoy ng dagat, tunog ng alon at ingay ng lumang makinang bangka ng kanyang ama. Anak siya ni Mang Tirso, isang mangingisdang payat ngunit matibay ang loob, at ni Aling Corazon, isang labanderang palaging may sugat ang kamay dahil sa araw-araw na pagkusot ng damit ng ibang tao. Hindi mayaman ang pamilya nila, pero may isang bagay na hindi nawala sa tahanan nila: ang pangarap. Bata pa lamang si Dario, mahilig na siyang tumingala sa langit tuwing may eroplanong dumadaan. Habang ang ibang bata ay humahabol sa saranggola, siya naman ay nakatitig sa puting guhit na naiiwan ng eroplano sa ulap. "Tay," minsan niyang tanong habang nakaupo sila sa gilid ng bangka, "paano kaya lumilipad ang eroplano kahit ang bigat-bigat niya?" Napangiti si Mang Tirso habang inaayos ang lambat. "Anak, hindi ko alam ang sagot diyan, pero kung gusto mong malaman, mag-aral ka. Baka isang araw, ikaw na ang magpapalipad niyan." Mula noon, kumapit sa puso ni Dario ang pangarap na maging piloto. Ngulit habang lumalaki siya, mas naging malinaw sa kanya ang katotohanan: mahal ang pangarap. Hindi sapat ang kita ng pangingisda at paglalaba para maipadala siya sa pilot school. Kaya nang matapos siya sa kursong aircraft maintenance sa tulong ng scholarship at kung ano-anong raket, tinanggap niyang hindi man siya ang uupo sa cockpit, magiging bahagi pa rin siya ng mundong minahal niya. Nakapasok siya bilang aircraft mechanic sa isang maliit na aviation maintenance company sa Pasay. Hindi marangya ang trabaho. Madalas, grasa ang nasa kuko niya, pawis ang nasa likod, at kapilang ang laman ng tiyan sa mahabang shift. Pero sa bawat makinang naaayos niya, sa bawat eroplanong muling lumilipad dahil sa kanyang kamay, nararamdaman niyang malapit pa rin siya sa langit. Doon niya nakilala si Lorena Salcedo. Si Lorena ay receptionist noon sa isang aviation school na katabi ng maintenance hangar. Maputi, maayos manamit, at may ngiting kayang magpahinto sa sinumang nagmamadali. Hindi siya mayamang anak, pero marunong siyang magdala ng sarili. Laging nakaayos, laging mabango, at laging may pangarap na makaalis sa simpleng buhay na kinalakhan niya. Unang napansin ni Dario si Lorena isang hapon nang mabasa ito sa ulan labas ng opisina. "Miss, gusto mo bang gamitin ito?" alok ni Dario habang iniaabot ang luma niyang payong. Tinignan siya ni Lorena mula ulo hanggang paa. Napansin niya ang uniforme nitong may bahid mang langis, ang pagod nitong muka, at ang payak nitong ngiti. "Paano ka?" tanong niya. "Sanay ako sa ulan," sagot ni Dario. "Mas mahirap kapag ikaw ang nilagnat." Napangiti si Lorena. "Ang korne mo naman." "Pero tinanggap mo ang payong," biro ni Dario. Mula sa simpleng payong iyon, nagsimula ang kanilang pagkaibigan. Tuwing break ni Lorena, dinadalhan siya ni Dario ng turon mula sa kanto. Tuwing late ang shift ni Dario,
Iniiwanan naman niya si Dario ng kape na maliit na note. Para hindi ka antukin, mekaniko. Hindi man mayaman si Dario, ipinakita niya sa Lorena ang klase ng pagmamahal na hindi mabibili ng pera. Inahatid niya ito pauwi kahit pagod. Tinutulungan ang ina nitong mamelyengka at kapag may problema sa pamilya si Lorena, siya ang unang nakikinig. Sa loob ng 2 taon, naniwala si Lorena na sapat na ang ganitong klaseng pagmamahal. Nagpakasal sila sa maliit na simbahan sa Batangas. Walang magarbahong handaan. Pansit, adobo, soft drinks at videoke lang. Pero habang sila sayaw ni Dario si Lorena sa gitna ng simpleng reception, bulong niya, "Hindi man kita mabigyan ng mansyon ngayon, pangako, hindi kita pababayaan." Noong gabing iyon, naniwala si Lorena. Pagkalipas ng ilang taon, isinilang ang kanilang anak na Malaya Villamor. Pinangalanan niya siya ng Malaya dahil sabi ni Dario, "Gusto kong lumaki siyang may pakpak. Hindi kagaya ko na maraming gustong lumipad pero kinopos sa hangin." Si Malaya ay batang may malalaking mata, matalinong magtanong at mahilig gumuhit ng eroplano. Sa murang edad, mas malapit siya sa ama dahil si Dario ang laging naroon. Si Dario ang naghahanda ng baon niya, naghahatid sa paaralan, a-attend ng PTA meeting at nagkukwento bago siya matulog. "Papa, paglaki ko, bibilhan kita ng ticket sa first class," sabi ni Malaya habang ginuguhit ang isang eroplanong may malaking bintana. Tumawa si Dario. "First class talaga?" "Opo, tapos ikaw ang uupo sa tabi ng bintana. Hindi ka na lang mag-aayos ng eroplano, sasakay ka na." Natahimik si Dario saglit. Hinaplos niya ang buhok ng anak. "Basta kasama kita, kahit economy lang, first class na sa akin." Ngulit habang lumalalim ang pagmamahala ng mag-ama, unti-unti namang nagbabago si Lorena. Sa aviation school, araw-araw niyang nakikita ang mga piloto, flight attendants at mayayamang estudyanteng bumababa mula sa magagarang sasakyan. Nakikita niya ang mga babaeng may branded na bag, mga asawang pinapasyal sa ibang bansa, at mga kakilala niyang dati ay kasabay lang niyang kumain sa karinderya, ngunit ngayon ay nasa kondo na dahil nakapangasawa ng piloto. Minsan, habang naghahapunan sila sa bahay, napansin ni Dario na hindi halos kumikibo si Lorena. "May problema ba?" tanong niya. Walang gana nitong tinusok ang pritong galunggong sa plato. "Wala." "Lorena, kilala kita. Kapag ganyan ka, may iniisip ka." Napabuntong hininga si Lorena. "Dario, hanggang kailan ba tayo ganito?" Natigilan si Dario. "Anong ibig mong sabihin?" "Itong bahay, itong paulit-ulit na ulam, yung ikaw laging pagod, ako laging naghihintay, parang wala tayong nararating." Dahan-dahang ibinaba ni Dario ang kutsara. "Hindi naman tayo tumitigil, Lorena. Nag-iipon tayo, unti-unti." "Unti-unti?" Mapait niyang ulit. "Ilang taon na tayong unti-unti, Dario?" Tahimik na nakatingin si Malaya sa kanila. Ramdam ng bata ang lamig sa hapag kahit mainit pa ang kanin. Agad ngumiti si Dario para pagaanin ang paligid. "Anak, ubusin mo na ang ulam mo. Bukas maaga pa tayo." Pero hindi na nawala sa isip ni Dario ang sinabi ng asawa. Dumalas ang pag-uuwi ng gabi ni Lorena. Madalas niyang dahilan ay may event sa aviation school, may meeting, may seminar o may bisitang kailangang asikasuhin. Noong una, naniniwala si Dario. Alam niyang may pangarap din si Lorena para sa sarili. Gusto niyang suportahan ito. Ngunit habang tumatagal, naging iba ang amoy ng pabango nito. Iba ang ningning ng mga hikaw na suot at iba ang ngiti kapag may ka-text. Doon pumasok sa buhay nila si Kapitan Abenir Montelago. Si Abenir ay senior pilot ng isang private charter company. Matangkad, malinis manamit at may boses na tila sanay utusan ng mundo. Kapag pumasok siya sa aviation school, halos lahat ay napapatingin. Lagi siyang may mamahaling relo, susi ng imported na kotse at kwentong puno ng abroad, hotel at first-class lounges. "Lorena,
Sayang ka rito sa front desk, bagay ka sa mas malaking mundo. Napangiti si Lorena, kunwari ay hindi naaapektuhan. Trabaho lang ito, Captain. Trabaho? Tumawa si Abner ng mahina. Hindi, ito kulungan para sa babaeng gaya mo. Hindi dapat yun pinagkakaibsa ni Lorena, pero may bahagi ng puso niya na matagal nang gustong makarinig ng ganoong salita. Sa bawat papuri ni Abner, mas lumiliit sa paningin niya ang simpleng buhay na binuo ni Dario. Sa bawat imbitasyon ni Abner sa dinner, mas nagiging mabigat ang pag-uwi niya sa bahay na amoy sinanging, sabon panlaba at lumang electric fan. Isang gabi, nadatnang ni Dario si Malaya na gising pa, nakaupo sa sofa habang hawak ang drawing notebook. "Anak, bakit hindi ka pa natutulog?" "Hinihintay ko po si Mama," mahinang sagot ni Malaya. "Sabi niya pupunta siya sa school program ko bukas. Ipapakita ko po sana yung drawing ko." Tumingin si Dario sa orasan. 11:00 na ng gabi, wala pa rin si Lorena. Tinakpan niya ang kumutang anak. "Baka napagod lang si Mama. Ipakita mo na lang bukas." "Papa," bulmo ni Malaya, "mahal pa tayo ni Mama." Parang may kumurot sa dibdib ni Dario. Gusto niyang sumagot agad, pero natakot siyang magsunungaling sa batang masyadong marunong makaramdam. "Mahal ka ng Mama mo," sabi niya sa huli. May mga matatanda lang na minsan ay nalilito. Pagdating ni Lorena, pasado 12:00 na. Nakasuot siya ng damit na hindi pang opisina at may hikaw na hindi kilala ni Dario. "Saan ka galing?" Kalmadong tanong niya. "Sinabi ko na may event." "Hanggang ganitong oras?" "Dario, pagod ako. Huwag mo na akong imbestigahan." "Hindi kita iniimbestigahan. Nagtatanong lang ako bilang asawa mo." Tumaas ang kilay ni Lorena. "Asawa? Kailan mo ba ako naparamdam na asawa ako ng lalaking may mararating?" Tumama kay Dario ang mga salitang iyon, ngunit pinili niyang manahimik. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil ayaw niyang marinig ni Malaya ang sigawan mula sa kwarto. Lumipas pa ilang linggo. Lalong naging malamig si Lorena. Mas madalas siyang nakaharap sa cellphone kaysa sa anak. Kapag inayakap siya ni Malaya, parang laging nagmamadali siyang kumawala. Isang Sabado, habang inaayos ni Dario ang sirang tablet ni Malaya, biglang lumabas ang notification mula sa account ni Lorena na naiwan palang nakalog-in. Hindi sana niya babasahin. Hindi siya ganoon klaseng lalaki. Ngulit nang nakita niya ang pangalan ni Abner at ang linyang, "Handa ka na bang iwanan sila?" Biglang nanginig ang kanyang kamay. Binuksan niya ang mensahe. Sunod-sunod ang usapan, mga tagong pagkikita, mga pangakong kondo, mga planong pag-alis papuntang Cebu, at isang linyang tila kutsilyong dahan-dahang ibinaon sa dibdib ni Dario. "Hindi ako ginawa para sa buhay na amoy grasa at pawis." Matagal na nakatulala si Dario sa screen. Sa labas, naririnig niya ang mahinang hilik ni Malaya sa sala. Sa kusina, nakapatong pa ang baong hindi nakain ng anak dahil buong araw nitong hinintay ang ina sa school program. Sa dingding, nakasabit ang family picture nilang tatlo. Si Dario na nakangiti, si Lorena na maganda at tila kontento, at Malaya na nakataas ang dalawang kamay na parang may pakpak. Dahan-dahang pinatay ni Dario ang tablet. Gusto niyang magwala. Gusto niyang tanungin si Lorena kung kailan siya nagkulang, kung kailan naging kahihiyan ang pawis niya, kung kailan naging mababa ang trabahong bumuhay sa kanila. Pero nang lapitan niya si Malaya at makitang yakap-yakap nito ang drawing ng eroplanong may 3 pasahero sa loob, Papa, Mama at Malaya, napanuhod siya sa tabi ng sofa. "Papa?" Antok na tawag ng bata. "Umuwi na po ba si Mama?" Pinunasan ni Dario ang luhang muntik ng tumulo. "Hindi pa, anak. Matulog ka na." "Pag umuwi siya, sabihin mo po mahal ko siya." Napapikit si Dario. "Oo, sasabihin ko." Nang gabing iyon, hindi natulog si Dario. Umupo siya sa harap ng maliit nilang altar. Hawak ang lumang rosaryo ng kanyang ina. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may paparating na unos na hindi niya kayang ayusin gamit ang wrench, tornilyo o manual ng makina. Dahil ang makinang sira, pwedeng buksan, linisin,
palitan ng pyesa at paandaring muli. Pero ang pusong unti-unti nang umalis, kahit anong higpit ng kapit, hindi mo mapipilitang manatili. At habang unti-unting sumisikat ang araw sa bintana, isang tahimik na pangako ang nabuo sa dibdib ni Dario. Kung tuluyang guguhuman ng pamilya nila, hindi niya hahayaang madurog si Malaya kasama nito. Siya ang sasalo. Siya ang tatayo. Siya ang magiging ama at ina kahit hindi niya alam kung paano. Sa labas ng bahay, huminto ang isang itim na kotse. Bumaba mula dito si Lorena, suot ang salaming ang araw kahit maaga pa, habang may bakas ng ngiti sa labi na hindi na para kay Dario. Sa loob ng kotse, bahagyang nakita ni Dario ang mukha ni Kapitan Avenir Montelago. Kampante, mayabang, at tila sigurado nang nakuha niya ang isang bagay na hindi kanya. Tumayo si Dario mula sa upuan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Binuksan lamang niya ang pinto at sinalubong ang babaeng minsan niyang pinangakuang hindi pababayaan. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakita ni Lorena sa mga mata ni Dario na alam na nito ang lahat. Hindi agad nagsalita si Lorena nang bumukas ang pinto. Sandali siyang natigilan sa harap ni Dario, tila may gustong sabihin, ngunit hindi alam kung saan sisimulan. Ang salaming pang-araw niya ay bahagyang bumaba sa ilong, kaya nakita ni Dario ang pag-iwas ng kanyang mga mata. Sa likuran niya, nakaparada pa rin ang itim na kotse. Hindi na bumaba si Kapitan Avenir Montelago, pero sapat na ang presensya nito sa loob ng sasakyan para maramdaman ni Dario ang bigat ng katotohanan na matagal na niyang kinakakatakutan. Maaga kang umuwi, mahinang sabi ni Dario. Inayos ni Lorena ang hawak niyang bag. May kukunin lang ako. Hindi niya sinabing magandang umaga. Hindi niya tinanong kung kumain na ba si Malaya. Hindi niya man lang hinanap ang anak na buong gabing naghihintay sa kanya. Doon lalong naramdaman ni Dario na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Lorena na minahal niya noon sa ilalim ng ulan. May kukunin lang o may iiwan. Napatingin si Lorena sa kanya. Saglit na gumalaw ang labi nito. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig nila ang maliit na boses mula sa loob ng bahay. Mama? Nasa may sala si Malaya. Hawak pa ang drawing notebook na nilukot niya sa pagtulog. Nakasuot pa ng pantulog at magulo ang buhok. Nang nakita niya ang ina, biglang lumiwanag ang mukha niya. Mama, dumating ka na. Masayang tumakbo si Malaya palapit, pero bago niya mayakap si Lorena, napaatras ang babae, parang nagulat. Malaya anak, sandali lang, sabi ni Lorena, pilit ang ngiti. Nakita iyon ni Dario at nakita rin iyon ng bata. May pasok po ako mamaya. Sabi ko kay Papa, ipapakita ko po sa iyo ang drawing ko. Ito po yung eroplano natin. 3 tayo sa loob. Hindi kinuha ni Lorena ang notebook. Tinignan niya lang ito. Pagkatapos ay lumingon sa kwarto. Dario, kailangan nating mag-usap. Pumasok si Dario sa loob at marahang hinawak ang balikat ni Malaya. Anak, pumasok ka muna sa kwarto mo. Magbibihis ka pa. Aalis po ba si Mama ulit? Walang sumagot agad. Naramdaman ni Dario ang panginginig ng munting balikat ng anak. Pumasok ka muna anak, sumalunay niyang sabi. Susunod ako. Nang maiwan silang dalawa sa sala, hindi na nagpaligoy-ligoy si Lorena. Binuksan niya ang bag at inilabas ang ilang damit na tila minadaling isiniksik sa loob. Hindi na ako magtatagal dito, sabi niya. Kahit alam na ni Dario, iba pa rin ang sakit nang marinig niya mula mismo sa bibig nito. Dahil sa kanya, tanong niya, nakatingin sa labas kung saan naghihintay ang kotse ni Avenir. Napapikit si Lorena. Hindi lang dahil sa kanya, dahil sa akin. Pagod na ako, Dario. Pagod sa alin? Sa bahay? Sa anak natin? Sa akin? Sa buhay na ito. Biglang tumaas ang boses ni Lorena, ngunit agad din siyang napatingin sa kwarto ni Malaya.
Ibinaba niya ang tono. Pagod na akong magkunwaring masaya ako sa kakarampot. Pagod na akong maghintay kung kailan tayo giginhawa. Gusto kong mabuhay, Dario. Hindi lang basta makaraos. Napangiti si Dario ng mapait. At akala mo ba hindi ko rin gusto yun? Sa tingin mo ba masaya akong umuumi na amoy grasa, nanginginig ang kamay ng pagod, tapos makikita kong hindi na ako sapat sa asawa ko? Hindi ito tungkol sa pagiging sapat mo. Norina, iniwan mo na kami bago ka pa umalis ng bahay na ito. Tahimik siyang napaiyak, ngulit hindi iyon luhang humihingi ng tawad. Mas mukhang iyon luha ng taong nahuning may kasalanan, ngunit ayaw pa ring umurong. Si Avenir, sabi ni Lorena, kaya niya akong bigyan ng buhay na hindi mo kayang ibigay. Napakuyom ang kamay ni Dario, ngunit hindi niya ito itinaas. Hindi siya ganoong lalaki. Kahit sa pinakamadilim na galit, hindi niya kayang saktan ng babaeng minahal niya. Ang ibinigay ko sa iyo, Lorena, hindi man marangya, pero malinis, walang tinapakan, walang sinirang pamilya. Napatingin siya sa sahig. Pasensya na. Hindi ako ang una mong kailangang hingyan ng pasensya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo si Malaya roon, yakapang drawing notebook sa dibdib. Basa ang mata niya. Mama, sabi ng bata, sama po ako. Parang may kung anong nabasag sa loob ni Dario. Lumapit siya para yakapin ang anak, ngunit hindi niya agad nagawa. Hinayaan niyang marinig ni Malaya ang sagot ng ina. Dahil kahit gaano kasakit, alam niyang darating ang araw na hahanapin ng bata ang katotohanan. Lumuhod si Lorena sa harap ni Malaya. Hinawakan niya ang pisngi ng anak, pero ramdam sa kilos niya ang pagmamadali. Anak, hindi mo na pwede. Kailan po kayo babalik? Hindi nakasagot si Lorena. Kaarawan ko po next month, bulong ni Malaya. Pupunta po kayo? Doon tuluyang napaiyak si Lorena. Susubukan ko. Susubukan. Iyon ang salitang unang tumuro kay Malaya na ang pangako pala minsan ay pwedeng maging manipis na usok. Ilang minuto pa ang lumipas, lumabas si Lorena dala ang maleta. Hindi siya hinatid ni Dario sa gate. Hindi rin siya pinigilan. Nakatanaw lamang siya habang isinasakay ni Avenir ang gamit nito sa likod ng kotse. Bago pumasok si Lorena sa sasakyan, lumingon siya munsan. Sa pintuan, nakita niya si Malaya na hawak ang drawing ng eroplano na may 3 pasahero. Ngulit imbis na bumalik, isinara niya ang pinto ng kotse. Umandar ang sasakyan, at sa bawat metro nitong paglayo, pakiramdam ni Dario ay may tinatanggal sa katawan niya na bahagi ng sariling laman. Kinabukasan, family day sa paaralan ni Malaya. Pumasok ang bata na magaang mata, pero pinilit ni Dario na gawing maayos ang lahat. Nagluto siya ng spaghetti, bumili ng maliit na cake, at nagsuot ng pinakamalinis niyang polo, kahit halatang luma na ang kwelyo. Sa loob ng classroom, kasama ng ibang bata ang kanilang ama at ina. Si Malaya, si Dario lang ang katabi. Papa, mahinang tanong ni Malaya habang nagsisimula ang programa. Kapag tinanong nila kung nasaan si Mama, ano po ang sasabihin ko? Ngumiti si Dario kahit parang may nakabara sa lalamunan niya. Sabihin mo, may mahalagang pinuntahan. Mahalaga po ba yun kaysa sa akin? Hindi nakasagot si Dario. Hinawakan na lang niya ang kamay ng anak sa ilalim ng mesa. Mabilis kumalot ang balita. Sa maliit na mundo ng aviation, ang hiwalayan ay parang usok na kahit anong takip ay makakalabas. Sa maintenance hangar, narinig ni Dario ang bulong-bulong ng ilang kasamahan. Siya ba yung iniwan ng asawa para sa piloto? Oo, ang sakit nun na. Mekaniko lang kasi. Grabe naman, Pilo. Siyempre, iba talaga dating ng piloto. Tumigil si Dario sa paghihigpit ng tornilyo. Gusto niyang lumingon. Gusto niyang sabihin sa kanila ang pagkatao ng lalaki ay hindi nasusukat sa ranggo sa uniforme. Ngulit pinili niyang ituloy ang trabaho.
Mas mahalaga ang kaligtasan ng eroplanong inaayos niya kaysa sa opinyon ng mga taong hindi alam kung gaano kabigat umuwi sa bahay na wala ng ilaw ang dating tahanan. Ngunit kahit gaano katibay ang isang tao, may araw na bibigay pa rin. Isang hapon dahil 3 gabi na halos walang tulog si Dario, nagkamali siya ng entry sa maintenance report. Hindi yun direktang nagdulot ng aksidente pero malaking pagkakamali iyon sa mundo ng aviation. Tinawag siya sa opisina ng supervisor na si Engineer Baltazar Oquendo. Si Baltazar ay matandang engineer na may uban sa sentido, makapal na salamin at boses na parang laging galit kahit nagbibigay lang ng payo. Kilala siyang istrikto at hindi nagpapalusot ng palpak. "Bilemor!" bungad nito habang hawak ang papel. "Alam mo ba kung gaano kaseryoso ito?" "Opo, sir," mahinang sagot ni Dario. "Opo?" Biglang ibinagsak ni Baltasar ang papel sa mesa. "Kung hindi ito nakita, pwedeng madelay ang aircraft release. Pwedeng masira ang pangalan ng buong team. Anong nangyayari sa'yo?" Napayuko si Dario. "Pasensya na po. Hindi na mauulit." Matagal siyang tinitigan ni Baltazar. Pagkatapos, bumuntong hininga ito at bahagyang lumambot ang mukha. "Narinig ko ang nangyari sa asawa mo." Hindi nagsalita si Dario. "Di kita kinakaawa. Ayoko sa awa. Nakakababa ng tao. Pero sasabihin ko sa iyo ito bilang taong mas matanda sa iyo. Huwag mong hahayaang ang babaeng umalis ang magdesisyon kung hanggang saan ka lang." Napatingin si Dario sa kanya. "Magaling ka," sabi ni Baltazar. "Tahimik ka pero nakikita ko paano ka magtrabaho. Mas marunong ka pa sa ibang engineer na puro yabang. Kung magpapalunod ka sa sakit, sayang ka. At mas sayang ang anak mong umaasa sa iyo." Parang may munting ilaw na pumasok sa dibdib ni Dario. Hindi nawala ang sakit, pero sa unang pagkakataon simulang umalis si Lorena, may taong hindi siya nakita bilang lalaking iniwan. May taong nakita siya bilang taong may kaya pang patunayan. Nang gabing iyon, umuwi siya sa bahay na madilim. Nakatulog si Malaya sa sofa habang hawak ang lumang stuffed toy. Sa mesa, may nakatakip na plato. May papel sa tabi nito na sulat ng kapitbahay nilang si Natividad Nati Roses. "Dario, pinakain ko na si Malaya. Huwag kang mahiyang kumatok kapag kailangan mo na magbabantay. Hindi kasalanan ng bata ang gulo ng matatanda." Si Nati ay dating guro, byuda at nakatira mag-isa sa katabing bahay. Mahigpit itong magsalita pero malambot ang puso sa bata. Mula noon, siya ang naging takbuhan ni Dario kapag kailangan niyang pumasok ng maaga o umuwi ng gabi. Sa kabilang kanto, naaroon si Orencio Pugeda, may-ari ng maliit na karinderya. Dating OFW sa Saudi, maingay tumawa at mahilig magbigay ng libreng sabaw sa mga batang gutom. "Mekaniko," tawag niya isang gabi nang bumili ito ng kalahating ulam lang. "2 order ng minudo ito. Bayaran mo na lang kapag CEO ka na." Napailing si Dario. "Mang Orencio, kalahati lang po kaya ko ngayon." Di kalahati lang singilin ko, pero buo ang ibibigay ko. Huwag kang makipagtalo sa matanda." Sa trabaho, may isa ring tahimik na taong nagsimulang mapansin si Dario. Si Sabilina Quijano, accountant ng kumpanya. Hindi ito palang singiti, laging may hawak na folder at bihirang makisali sa chismis. Ngunit napansin niya kahit kapos si Dario, hindi ito nangungutang ng walang plano. Kapag may overtime pay, inuuna nitong bayaran ang tuition ni Malaya at konting utang sa karinderya. Isang araw, naabutan ni Sabilina si Dario sa hallway. "Bilemor," tawag niya. "Opo, Ma'am Sabilina? May mali sa reimbursement form mo." Kinabahan siya. "Mali po." "Oh, kulang ang siningil mo. May transportation allowance ka pa dito." "Ay, hindi ko na po napansin." Inabot niya ang papel. "Pansinin mo, hindi kaya yaman kung pati dapat sa'yo nakakalimutan mo." Napangiting bahagya si Dario. "Hindi naman po ako nangangarap maging yaman." Tinignan siya ni Sabilina ng diretso. "Dapat, hindi para magyabang, kundi para hindi ka madaling apakan." Ang mga salitang iyon ay dahan-dahang naipon sa isip ni Dario. Payong galing kay Baltazar, tulong mula kay Nati, pagkain mula kay Orencio, paalala mula kay Sabilina. Hindi pala siya ganap na mag-isa.
May mga taong hindi kailangang maging kadugo para maging halig sa panahong gumugula ang bahay. Ngunit ang pinakamalaking dahilan niya para bumangon ay si Malaya. Isang gabi nadantanan niya ang anak na tahimik na nakaupo sa sahig, pinupunit ang lumang drawing ng eroplanong may 3 pasahero. "Anak," malumandan niyang sinabi, "bakit mo pinupunit?" "Hindi naman po natutuo," sagot ni Malaya. "2 na lang tayo." Lumuhod si Dario sa harap niya. Pinulot niya ang mga piraso ng papel. "Pwede nating idikit ulit." Umiling si Malaya. "Ayoko na pong may mama sa drawing." Masakit iyon para kay Dario, pero hindi niya pinagalitan ng bata. Alam niyang ang galit ni Malaya ay sugat na naghahanap lang ng anyo. "Anak, makinig ka sa akin," sabi niya. "Hindi kita pipilitin na wag masaktan. Hindi rin kita pipilitin na kalimutan agad. Pero tandaan mo, hindi dahil iniwan tayo, ibig sabihin wala na tayong halaga." Bakit po mas pinili niya si Captain Avenir? Huminga ng malalim si Dario. May mga taong nasilaw sa bagay na akala nila ay liwanag, pero minsan, apoy pala iyon. Babalik pa po ba siya? Hindi nagsinungaling si Dario. Hindi ko alam. Doon tuluyang umiyak si Malaya. Yumakap siya sa ama at paulit-ulit na sinabing, "Wag mo po akong iiwan, Papa." Mahigpit siyang niyakap ni Dario. Kahit kailan, hindi. Pagkatapos ng gabing iyon, may nagbago kay Dario. Hindi na siya basta lalaking iniwan. Naging lalaking may malinaw na dahilan para mabuhay. Tuwing madaling araw, bago pumasok, nagbabasa siya ng lumang aviation manuals. Tuwing lunch break, sinusulat niya sa notebook ang mga napapansin niyang problema sa maintenance process ng kumpanya. Napansin niya na maraming piyesa ang napapalitan ng hindi pa kailangan. May records na paulit-ulit at may delays na nangyayari dahil hindi maayos ang tracking. Nung una, simpleng tala lang iyon. Mga petsa, serial number, oras ng inspection, dahilan ng sira, gastos. Pero habang tumatagal, nakita niya ang pattern. Kung may maayos na sistema, bulong niya isang gabi habang tulog si Malaya sa tabi ng mesa. Malaki ang matitipid, mas magiging ligtas pa. Isinulat niya sa unang pahina ng notebook, Preventive Maintenance Tracking Proposal. Hindi niya alam kung saan iyon hahantong. Hindi niya alam kung may makikinig sa kanya. Pero sa unang pagkakataon, may bagay siyang binubuo na hindi tungkol kay Lorena, hindi tungkol kay Avenir, at hindi tungkol sa kahihiyang dinanas niya. Tungkol iyon sa kinabukasan. Lumipas ang mga buwan. Hindi bumalik si Lorena sa kaarawan ni Malaya. Isang maikling text lang ang dumating. "Happy birthday, anak. Sorry, hindi ako makakapunta." Tahimik na binasa iyon ni Dario. Pagkatapos ay itinago ang cellphone. Hindi niya gustong sirain ang araw ng bata. Sa maliit na handaan, naroon si Nati na nagdala ng puto, si Orencio na nagpadala ng pansit, si Baltazar na awkward na nag-abot ng school bag, at si Sabelina na nagbigay ng alkansya. "Para matuto kang mag-ipon," sabi ni Sabelina kay Malaya. "Para po maging mayaman kami ni Papa," tumanggo si Sabelina, "para hindi kayo takutin ng kahit sino." Kinagabihan, matapos ang handaan, naupo si Dario sa labas ng bahay. Tiningnan niya ang langit. May eroplanong dumaan, kumikislap ang ilaw sa dilim. Dati, sa tuwing nakakakita siya ng eroplano, naaalala niya ang pangarap niyang maging piloto. Ngayon, iba na ang nararamdaman niya. Hindi na niya kailangan nasa cockpit para marating ang taas na minsang ipinagkait sa kanya. Baka may ibang paraan. Baka ang taong laging nasa ilalim ng eroplano, nag-aayos at pinapalipad sa pangarap ng iba, ay kaya ring gumawa ng sariling landas paakyat. Lumabas si Malaya at umupo sa tabi niya. "Papa, ano pong tinitingnan mo?" "Eroplano." "Naaalala mo po si Mama?" Saglit siyang natahimik. "Hindi. Naaalala ko kung gaano kalawak ang pwedeng puntahan ng taong hindi sumusuko." Sumandal si Malaya sa balikat niya. "Tayo po ba makakarating din sa malayo?" Hinawakan ni Dario ang kamay ng anak. "Oo,
Pero hindi tayo magmamadali. Araw-araw, paunti-unti. Basta hindi tayo titigil. Sa loob ng bahay, nakapatong sa mesa ang notebook niyang puno ng numero, detalye at plano. Sa unang pahina, katabi ng pamagat ng proposal, may maliit na drawing si Malaya ng 2 taong nakatayo sa tabi ng eroplano. Wala na ang pangatlong pasahero sa larawan. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na iyon mukhang kulang. Mukha itong simula. Lumipas ang mga taon na hindi napapansin ni Dario kung minsan. Naramdam niya sa bawat bagong sapatos ni Malaya na kailangang bilhin, sa bawat tumataas na tuition, at sa bawat puting buhok na unti-unting sumusulpot sa gilid ng kanyang sentido. Hindi naging madali ang mga panahong iyon. Walang biglaang himala, walang isang gabing paggising na mayaman na sila. Ang meron lang ay paulit-ulit na alarm sa madaling araw, lamig ng kape na nakalimutang inumin, at pagod na katawan na kailangang bumangon kahit gusto ng sumuko. 3 taon mula nang tuluyang umalis si Lorena, naging ibang klaseng tahimik si Dario. Hindi na iyon katahimikang puno ng pagdurusa. Iyon ay katahimikan ng taong may pinaplano. Tuwing 4:00 ng umaga, nauuna siyang gumising bago pa tumilaok ang manok sa kapitbahay. Inihahanda niya ang baon ni Malaya, minsan pritong itlog, minsan sardinas na nilagyan ng sibuyas para magmukhang mas espesyal, minsan naman tirang ulam mula sa karinderya ni Mang Orencio. Pagkatapos, plansyado ang uniform ng anak bago pa man ito buwangon. Papa, minsan ay reklamo ni Malaya habang inaayos ang buhok sa salamin. Hindi mo po kailangang gumising ng sobrang aga. Kaya ko na po magbaon mag-isa. Nakangiti lang si Dario habang nilalagay ang baonan sa bag nito. Kapag kaya ko pang gawin, gagawin ko. Kapag may sarili ka ng eroplano, saka mo ako pagbawalan. Napangiti si Malaya, pero may lungkot pa rin sa mga mata niya. 11 taong gulang na sa noon, mas matangkad na kaysa dati, mas tahimik at mas maingat na sa pagpapakita ng saya. Natuto siyang huwag magtanong tungkol kay Lorena. Natuto siyang huwag umasa sa text na bihirang dumating. Kapag may school program na kailangan ng ina, si Dario ang dumadalaw kahit galing pa ito ng puyat na shift. Sa harap ng ibang magulang, minsan naririnig ni Malaya ang bulungan. Siya yung batang iniwan ng nanay, di ba? Kawawa naman, buti na lang mabait ang tatay. Nung una, umiiyak siya sa banyo ng paaralan. Ngunit habang tumatagal, natuto siyang itaas ang baba. Kung ang ama niya nga na pinagtawanan ng mga kasama sa trabaho ay patuloy pa ring tumatayo, bakit siya magpapatalo sa bulong ng ibang tao? Samantala, si Dario ay patuloy na nagtatrabaho sa maintenance hangar. Sa umaga, isa siyang mekanikong nakayuko sa ilalim ng aircraft panel. Sa gabi, isa siyang estudyanteng nakaharap sa lumang laptop na second-hand na binili niya sa kaibigan ni Sabelina. Nag-enroll siya sa online business management course na hulugan ng bayad. Hindi madali para sa kanya ang mga terminong marketing strategy, operational efficiency at financial forecasting, pero tiniyaga niya. Minsan, inabot siya ni Aling Nati na nakatulog sa mesa, katabi ang calculator, lumang manual at notebook na punong-puno ng numero. Dario, mahina siyang tinapik ng matanda. Anak, 2:00 na ng madaling araw, may pasok ka pa. Nagising si Dario at napahawak sa noo. Ay, pasensya na po, Nay Nati. May tinatapos lang akong module. Umupo si Nati sa tapat niya at tinignan ng makapal na notebook. Hindi ka ba napapagod? Ngumiti si Dario ng pagod. Pagod po, pero mas nakakapagod yung wala kang ginagawa habang unti-unting kinakain ang buhay ng anak mo. Napabuntong hininga si Nati. Kung makita ka ng babaeng umalis sa inyo. Hindi na niya tinuloy. Ayaw ni Nati banggitin si Lorena, lalo na kapag naroon si Malaya. Umiling si Dario. Hindi ko na ginagawa ito para makita niya. Nay Nati, ginagawa ko ito para isang araw kapag tinanong ni Malaya kung bakit hindi ako bumigay, may sasagot ako. Ang notebook na minsan lamang puno ng simpleng tala tungkol sa maintenance delays ay unti-unting naging mas detalyado.
Gumawa si Dario ng sariling paraan ng pag-track sa pyesa, inspection schedule, repair history at gastos ng bawat aircraft unit na dumadaan sa kumpanya. Hindi niya ito tunawag na imbensyon. Para sa kanya, simpleng disiplina lang iyon. Ngunit nang ipakita niya ito kay Engineer Baltazar Oquendo, matagal na natahimik ang matandang supervisor. "Nagawa mo ito mag-isa?" tanong ni Baltazar habang hawak ang folder. "Opo sir, pero rough pa lang po. Marami pang kulang." "Kulang?" Tinasan siya ng kilay ni Baltazar. "Villamor, alam mo ba kung gaano karaming pera ang nasasayang ng kumpanya dahil walang ganitong malinaw na tracking?" Hindi agad nakasagot si Dario. Ipinatawag ni Baltazar ang ilang tao mula sa operations team. Naroon si Sabelina Quijano, hawak ang calculator at listahan ng monthly expenses. Naroon din ang ilang senior technician kasama si Benjo Ariola, isang lalaking matagal nang naiirita sa tahimik na galing ni Dario. Pagkatapos ipaliwanag ni Dario ang sistema, napangiti si Sabelina sa unang pagkakataong nakita ni Dario. "Kung tama ang computation mo, maaari tayong makatipid ng halos 18% sa unnecessary parts replacement sa loob ng 6 na buwan." May ilan sa silid ang napatingin sa isa't isa. Si Benjo naman ay tumawa ng mahina. "Notebook system lang yan," sabi nito. "Kung talagang magaling, bakit hindi siya inhinyero? Mekaniko lang naman siya." Tahimik ang silid. Hindi sumagot si Dario. Sanay na siyang maliitin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Baltazar na ang tumingin kay Benjo. "Mas pipiliin ko ang mekanikong marunong mag-isip kaysa inhinyero na puro titulo pero walang nakikitang problema." Namula ang mukha ni Benjo, ngunit hindi na siya nagsalita. Sinubukan ng kumpanya ang sistema ni Dario sa loob ng 3 buwan. Sa umpisa, maraming nagreklamo. Nadagdagan ang papel, mas matrabaho raw. May ilang technician na naiinis dahil kailangan na nilang idokumento ng maayos ang bawat galaw. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nakita ang resulta. Nabawasan ang delayed release ng eroplano, mas naging malinaw kung anong pyesa ang madalas masira, mas naplano ang maintenance schedule, at higit sa lahat, bumaba ang gastos. Isang hapon, habang nag-aayos si Dario ng logbook sa maliit na opisina, dumating si Sabelina. "May naghahanap sa'yo." Sabi niya. "Sino po?" "Investor." Natawa si Dario dahil akala niya nagbibiro ito. "Ako? Investor?" Hindi nagbago ang mukha ni Sabelina. "Hindi ako mahilig magbiro, Villamor." Doon niya nakilala si Paloma Estioco. Si Paloma ay negosyanteng may hawak na cargo logistics company. Hindi siya yung klase ng babaeng maraming palamuti sa katawan, pero sa paraan pa lang ng pagtayo niya ay alam mong sanay siyang sumugal sa malalaking desisyon. Maikli ang buhok, matalim ang mata at diretsyong magsalita. "Dario Villamol?" tanong niya. "Opo, ma'am. Pinag-aralan ko ang tracking proposal mo. Hindi ito pang isang maliit na maintenance company lang. Pwedeng gamitin ng ibang aviation service providers." Naguluhan si Dario. "Ma'am, ginawa ko lang po iyon para mabawasan ang problema dito." "Exactly," sagot ni Paloma. "Ang pinakamagandang negosyo ay yung nagsimula sa totoong problema." Hindi agad naniwala si Dario sa alok ni Paloma. Inanyayahan siya nitong gumawa ng maliit na consultancy service, aviation parts auditing at maintenance tracking. Si Paloma ang maglalabas ng maliit na puhunan. Si Dario ang magbibigay ng sistema at technical knowledge. Si Sabelina ang tutulong sa financial structure kung papayag siya. Si Baltazar naman, kahit hindi opisyal, magiging mentor. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Dario. Nakaupo siya sa kusina, nakatingin sa business proposal na iniwan ni Paloma. Sa kabilang kwarto, nag-aaral si Malaya para sa exam. "Papa," tawag ng bata, "bakit parang may problema ka?" "Wala anak, may inaalok lang sa akin." "Masama po ba?" "Hindi, kaya nga ako natatakot." Lumapit si Malaya at naupo sa tabi niya. "Sabi mo po dati, mas nakakatakot yung hindi sinusubukan."
Napangiti si Dario. Ginagamit mo na sa akin yung mga sinasabi ko sa'yo. Opo, para hindi sayang. Doon niya unang naramdaman ang anak niyang minsang yakap-yakap lang ang drawing notebook ay lumalaki ng may lakas na hinubog ng sakit. Ngunit hindi magiging madali ang pag-angat. Nang malaman ni Benjo na may investor na interesado sa sistema ni Dario, nagsimula itong kumilos. Kinuha niya ang ilang lumang kopya ng forms, kinausap ang 2 empleyadong madaling mauto at gumawa ng sariling versyon ng tracking system. Tinangka niyang ibenta iyon sa isa pang maliit na maintenance provider, ipinapakitang siya ang utak sa likod ng proseso. Matagal ko nang ginagawa ito, yabang ni Benjo sa isang meeting na lihim na nalaman ni Sabelina. Si Dario? Tagasulat lang iyon. Ako ang may technical authority. Ngulit hindi tanga si Sabelina. Tahimik niyang kinolekta ang timestamps ng files, handwritten drafts ni Dario, email records at mga unang computation na may pirma ni Baltazar. Nang sinubukan ni Benjo na pahiya si Dario sa harap ng operations head, handa ang ebidensya. Kung ikaw ang gumawa, malamig na tanong ni Sabelina kay Benjo, bakit ang unang draft nito ay nasa notebook ni Dario 3 buwan pa bago mo sabing naisip mo? Namula si Benjo. Coincidence lang. Coincidence din ba pati spelling error niya sa unang form ay kinopya mo? Dagdag ni Baltazar. Hindi na nakasagot si Benjo. Hindi nagdiriwang si Dario nang mabisto ito. Hindi siya natuwa na mapahiya ang taong nang maliit sa kanya. Ngulit may natutunan siya sa araw na iyon. Ang kabaitan pala kapag walang tapang, madaling apakan. Kaya mula noon, natuto siyang magtago ng dokumento, magbasa ng kontrata at huwag basta magtiwala sa ngiting may nakatagong inggit. Habang unti-unting umaangat ang pangalan ni Dario sa maliit na mundo ng aviation maintenance, kabaligtaran naman ang nangyayari sa buhay ni Lorena. Sa unang taon niya kasama si Avenir, tila nakuha niya ang mundong pinangarap. Kondo sa Cebu, dinner sa hotel, mamahaling pabango, mga litrato sa beach resort. Sa social media, mukhang masaya siya. May caption pa siyang, "Finally choosing myself." Ngulit sa likod ng mga litrato, unti-unti siyang nagigising sa katotohanan. Si Avenir ay madalas wala. Kapag tinatanong niya kung nasaan, nagagalit ito. "Pilot ako, Lorena. Hindi ako tricycle driver na hahanapin mo kada kanto." Minsang bulyaw ni Avenir habang inaayos ang relo. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang malaman kung uumi ka. Kung gusto mo ng lalaking laging nasa bahay, so na hindi mo iniwan ng mekaniko mo. Tumahimik si Lorena. Ang linyang iyon ay tila sampal na mas masakit dahil totoo. Nagsimula na rin niyang mapansin ang ibang babae sa cellphone ni Avenir. Mga mensaheng may lambing, mga tawag sa disoras ng gabi. Ngunit kapag nagreklamo siya, siya pa ang nagmumukhang desperada. Wala siyang sariling matibay na trabaho. Ang konting ipon niya ay nauubos sa pagpapanatili ng imaheng maganda ang buhay niya. Hindi rin siya makauwi kay Dario at Malaya, hindi dahil bawal, kundi dahil kinain siya ng hiya. Paano siya babalik matapos niyang ipagpalit ang pamilya sa pangakong ngayon ay unti-unti na ring naglalaho? Samantala, nagsimula ang maliit na negosyo ni Dario sa inuupahang lumang bodega malapit sa airport. Walang glass wall, walang malaking logo, may 2 mesa, isang printer na madalas mag-jam, 3 second-hand na computer at electric fan na kailangang pukpukin bago umandar. Ngunit para kay Dario, palasyo na iyon. Tinawag nilang Villamor Aerosystems. Hindi ba masyadong malaking pakinggan? Tanong ni Dario kay Paloma habang tinitingnan ang simpleng tarp na ilalagay sa labas. Tiningnan siya ni Paloma, kung maliit ang pangalan mo, maliit din ang tininang tao sa pangarap mo. Si Sabelina ang nag-ayos ng papeles, permits at accounting. Si Baltazar, kahit hindi pa umaalis sa dating kumpanya, ay nagbibigay ng payo tuwing gabi. Si Mang Orencio ang unang nagpadala ng pagkain sa opisina. Para sa CEO, biro ni Orencio habang inaabot ang isang malaking kalbero ng aros kaldo. Napakamot si Dario. "Mang Orencio, hindi pa po ako CEO. May kumpanya ka na, di ba? May utang ka pa sa akin na minudo noon, di ba? CEO ka na. Magbayad ka kapag milyonaryo ka na."
Tumawa ang lahat maliban kay Sabelina, pero kita sa sulok ng labi niyang natutuwa rin siya. Dumating si Malaya pagkatapos ng klase. Bitbit niya ang school bag at isang maliit na papel. Dikit-dikit niyang isinulat ang mga salitang Villamor Aero Systems. Dito nagsisimulang lumipad ulit ang mga pangarap. Idinikit niya iyon sa gilid ng pintuan. "Anak," sabi ni Dario, napapailing pero basa ang mata. "Saan mo nakuha yan?" "Ako po gumawa, para kapag napapagod ka, babasahin mo." Hindi na napigilan ni Dario na yakadin siya. Sa gitna ng lumang bodega, habang amoy alikabok ang paligid at maingay ang lumang electric fan, naramdaman niyang may isang bagay na matagal nang patay sa loob niya, ang muling humihinga. Hindi pa sila mayaman. Malayo pa ang tatahakin. Marami pang utang, takot at gabing walang kasiguraduhan. Ngunit hindi na siya ang lalaking naghihintay sa asawang umalis. Hindi na siya ang mekanikong pinagtatawanan sa hangar. Hindi na siya ang amang walang ibang maipangako, kundi kakayanin natin. Ngayon, may pangalan na ang pangako. Villamor Aero Systems. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, habang nakatayo si Dario sa harap ng maliit niyang opisina kasama ang anak, mga kaibigan at ang mga taong naniwala sa kanya, naramdaman niyang hindi lang siya bumabangon. Nagsisimula na siyang lumipad. 7 taon ang lumipas mula nang unang isinabit ni Malaya ang maliit na papel sa pintuan ng lumang bodega ng Villamor Aero Systems. Ang dati nilang opisina na may sirang printer at electric fan na kailangang pukpukin ay napalitan ng 3 palapaygan na gusali malapit sa business district ng Pasay. Sa labas nito, nakaukit sa malinaw na salamin ang pangalan ng kumpanyang minsang pinagtawanan ng ilan. Villamor Aero Systems Corporation. Hindi ito nangyari sa isang iglap. Maraming gabi halos matulog na si Dario sa loob ng opisina. Maraming proposal ang tinanggihan. Maraming kliyenteng hindi naniwala na isang dating mekaniko ay kayang gumawa ng sistema mas maayos kaysa sa ginagamit ng malalaking kumpanya. Ngunit sa bawat pagtanggi, mas nagiging pulido ang produkto nila. Sa bawat pagkakamali, mas nagiging matibay ang proseso. At sa bawat taong nang maliit, may isa naman na naniwala. Ngayon, kilala na si Barrio Villamor bilang tahimik ngunit respetadong CEO sa aviation technology at maintenance compliance. Hindi siya mahilig sa kamera, hindi siya mahilig magyabang. Kapag may interview, mas binabanggit niya ang team kaysa sa sarili. Kapag may award, hinahanap muna niya sa audience sina Paloma Eschioco, Sabelina Quijano, Engineer Baltasar Oquendo, Mang Orencio Pugeda at Aling Nati Roses, ang mga taong naging pundasyon ng tagumpay niya nung wala pa siyang maipagmamalaki kundi sipag at sugat. Si Paloma ang naging chairwoman ng board. Matalas pa rin magsalita at laging handang sugalan ang tamang ideya. Si Sabelina ang naging Chief Finance Officer, mas istrikta pa kaysa dati, pero siya ang dahilan kung bakit hindi basta naubos ang pera ng kumpanya sa yabang at dekorasyon. Si Baltazar, retirado na sa lumang kumpanya, ay ginawang head consultant ni Dario. Si Mang Orenzo naman mula sa maliit na karinderya, naging supplier ng pagkain sa main office canteen, habang si Aling Nati ay namumuno sa scholarship program para sa mga anak ng maintenance workers. At si Malaya, ang batang minsang nagpunas ng luha sa banyo ng paaralan dahil pinagbubulbulan, ay dalagang nasa huling taon na ng kursong aviation law. Hindi niya ginamit ang apelyido ni Dario para magkaroon ng espesyal na trato. Sa katunayan, mas mahigpit si Dario sa kanya. "Papa," tumalong si Malaya minsan habang hawak ang makapal na internship application form. "Anak mo ako pero parang mas mahirap pa akong makapasok dito kaysa sa ibang aplikante." Hindi man lang nag-angat ng tingin si Dario mula sa dokumentong binabasa. "Dahil anak kita." "Ang daya naman." "Mas daya kung papasukin kita dahil anak kita." Napairap si Malaya pero napangiti rin. "Kaya minsan nakakainis kang mahalin." Tumawang mahina si Dario. "At least mahal mo pa rin." Sa kabila ng tagumpay, may mga sugat na hindi tuluyang nawala. Hindi na madalas banggitin si Lorena sa bahay. Hindi dahil bawal,
kundi dahil natutunan na nilang mamuhay nang hindi siya sentro ng bawat alaala. Paminsan-minsan, nagpapadala ito ng maikling mensahe kay Malaya, lalo na tuwing kaarawan. Minsan, sinasagot ng dalaga, madalas hindi. Hindi siya galit araw-araw, pero hindi rin niya kayang magpanggap na walang nawala. Isang umaga, habang nagkakape si Dario sa kanyang opisina, pumasok si Sabelina, dala ang schedule folder. May aviation safety conference ka sa Makati sa Biyernes, sabi nito. Keynote speaker ka, huwag mong kalimutan. Napahawak si Dario sa sentido. Pwede bang si Paloma na lang? Hindi, ikaw ang pangalan sa invitation. Hindi ako komportable sa stage. Dario, CEO ka ng kumpanya na may 3 branch. Hindi ka na mekaniko na nagtatago sa ilalim ng eroplano. Napangiti siya ng bahagya. Mas tahimik sa ilalim ng eroplano. Sige, sabihin mo yan sa 200 tao na naghihintay marinig ang speech mo. Wala nang nagawa si Dario. Dumating ang araw ng conference. Suot niya ang simpleng navy suit na pinilit ipagawa ni Sabelina at kasama niya si Malaya balang observer sa aviation law program nito. Naroon din sina Paloma at Baltasar. Ang lugar ay isang malaking hotel ballroom, puno ng executives, pilots, regulators, airline representatives at media. Sa lobby pa lang, maraming bumabati kay Dario. Mr. Villamor, malaking tulong ang compliance software ninyo sa fleet namin. Sir Dario, congratulations sa expansion. CEO Villamor, picture naman po. Tahimik siyang nakikipagkamay, magalang ngulit hindi sanay sa atensyon. Si Malaya naman ay nakatingin sa kanya ng may halong tuwa at paghanga. Papa, kung nakita ka lang ng mga taong nang chichismis sa atin noon. Tinignan siya ni Dario. Hayaan mo na sila. Baka may sarili rin silang pinagsisisihan. Ngumit hindi niya alam, sa kabilang bahagi ng lobby, may isang babaeng matagal nang baon sa hiya na nakatitig sa kanya. Si Lorena. Hindi na siya ang babaeng bumaba sa itim na kotse 10 taon na ang nakalipas. Maganda pa rin siya, ngulit pagod ang mga mata. Wala na ang dating kinang ng yabang sa kilos niya. Suot niya ang uniform ng hotel events team, may hawak na clipboard at abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Nang marinig niya ang pangalan ni Dario sa registration area, pakiramdam niya ay tumigil ang paghinga niya. Ma'am Lorena, tawag ng isang staff. Pakicheck po yung mic sa ballroom A. Hindi siya agad nakakilos. Sa harap niya, ang lalaking iniwan niya dahil akala niya ay walang mararating, ay nakatayo ngayon na pinapaligiranan ng mga taong gumagalang sa kanya. Hindi ito nagyayabang. Hindi ito nagmamalaki. Ngunit mas masakit iyon para kay Lorena dahil nakita niyang kahit wala siya, lalo itong tumatag. Kasama ni Lorena sa hotel team ang isang batang event assistant na si Arlis Manlapas. Napansin nitong namutla si Lorena. Ma'am, okay lang kayo? Piliting nagngiti si Lorena. Oo, may nakita lang akong kakilala. Kakilala? Yung keynote speaker? Ang yaman daw niyan, ma'am. Self-made CEO. Self-made. Parang may tumusok sa dibdib ni Lorena. Dati, tinawag niya itong ordinaryong mekaniko. Ngayon, tinatawag na itong self-made CEO ng mga taong hindi alam kung gaano karaming luha ang isinakripisyo nito bago marating ang kinalalagyan. Hindi lang si Lorena ang nasa lugar na yon. Sa loob ng ballroom, pumasok si Kapitan Avenir Montelago. Ngunit malayo na siya sa dating piloto na puno ng kumpiyansa. May marka ng pagod ang mukha niya, at bagamat maayos pa rin ang suot na uniforme, hindi na ganoon kakintab ang dating kintab. Nadawit siya makailan sa isang safety violation sa charter company kung saan siya naglilipad. May insidenteng muntik ng mauwi sa trahedya dahil sa hindi maayos na maintenance documentation. Hindi pa pinal ang investigasyon, pero nakabinbin na ang ilang lipad niya. Pagkakita niya kay Dario sa stage, nanigas ang panga ni Avenir. Siya ang keynote speaker? Bulong niya sa kasamang piloto. Oo, Villamor Aerosystems. Sila ang kinukuha ngayon ng maraming operator sa compliance audit. Hindi sumagot si Avenir. Guit sa loob niya, naghalong inis, inggit at takot.
Ang lalaking minsan niyang tinignan na mababa dahil amoy grasa ang kamay, ay ngayon ang taong maaring humawak ng sistema na maglalandad sa mga kakulangan ng industriya, kasama na ang sa kumpanyang pinapasukan niya. Nagsimula ang programa. Nang tinawag si Dario, tumayo siya ng mahinahon. Hindi malakas ang palakpak sa una, ngunit nang binanggit ng host ang mga naiambag ng kumpanya niya sa pagpapababa ng maintenance delays at pagpapataas ng safety compliance, unti-unting lumakas ang palakpakan. Tumayo si Dario sa podium. Saglit niyang tinignan si Malaya sa harap. Ngumiti ito sa kanya, parang sinasabing, "Kaya mo yan." "Magandang umaga. Hindi ako lumaki na nangangarap maging CEO. Ang pangarap ko noon, maging piloto." Tahimik ang ballroom. Pero hindi lahat ng gustong lumipad ay napupunta sa cockpit. Ang iba, nasa ilalim ng eroplano, may hawak na tools, tinitiyak na ligtas ang paglipad ng ibang tao. Sa likod ng ballroom, hindi makagalaw si Lorena. Nagpatuloy si Dario. Sa aviation, ang pinakamapanganib na pagkakamali ay hindi yung nakikita agad. Ang mas delikado ay yung maliliit na detalyeng binabaliwala dahil sanay na tayong sabihing, "Pwede na." Isang maling record, isang hindi napalitang piyesa, isang pirma na ginawa para lang matapos ang papel. Hindi lang makina ang nakataya rito, buhay ng tao. Napatingin si Avenir sa mesa. Ramdam niyang parang para sa kanya ang bawat salita kahit hindi siya pinapangalanan. Matapos ang speech, marami ang lumapit kay Dario. May ilang nagpapapicture, may ilang humihingi ng business card. Habang papalabas siya ng ballroom, biglang humarang si Lorena sa gilid ng hallway. Hindi niya sinadya o baka matagal na niyang gustong gawin yun pero ngayon lang nagkaroon ng lakas. "Dario?" Mahinang tawag niya. Tumigil si Dario. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Ang dating mag-asaba ay magtatapat, dala ang 10 taon ng katahimikan, sugat at mga salitang hindi nasabi. "Lorena," kalmado niyang sabi, "hindi mahal, hindi bakit, hindi ikaw, pangalan lang." At sa simpleng yun, naramdaman ni Lorena kung gaano na siya kalayo sa buhay ng lalaking iniwan niya. "Congratulations," sabi niya. "Ang layo na ng narating mo." "Salamat." Napuno ng luha ang mga mata niya. "Dario, alam kong wala akong karapatang kausapin ka, pero gusto kong sabihin na pinagsisisihan ko ang lahat." Hindi agad sumagot si Dario. Sa likuran niya, nakita ni Malaya ang ina. Nanigas ang mukha ng dalaga. "Papa?" Tawag ni Malaya, lumapit sa tabi niya. Nang makita ni Lorena ang anak, halos hindi siya makahinga. Hindi na ito ang batang iniwan niyang may hawak na drawing notebook. Dalaga na si Malaya. Matangkad, maayos man namit, at may matang nakuha ang katahimikan ng ama, ngulit ang sakit ay sariling niyang. "Malaya," nanginginig na sabi ni Lorena. Hindi yumakap si Malaya, hindi rin siya umatras. Tumayo lang siya roon, matatag, ngunit alatang may bagyong gumugulong sa dibdib. "Kumusta po?" tanong niya, formal. Napaluha si Lorena sa salitang po, para siyang estranghero. "Anak, miss na miss kita." Matagal na tinitignan ni Malaya ang ina. "Miss niyo po ba ako nung may lagnat ako at si Papa lang ang nasa ospital? Miss niyo po ba ako nung graduation ko ng elementary? Nung una kong nagkaroon ng medal? Nung mga gabing birthday ko pero text lang ang dumating?" Walang sagot si Lorena. Ang bawat tanong ay parang pagbukas ng lumang sugat na hindi kailanman nalinis. "Malaya," mahinang sabi ni Dario, hindi para pigilan siya, kundi para ipaalala na hindi niya kailangang saktan ng sarili sa bawat salita. Umiling ang dalaga. "Hindi ako galit araw-araw, Papa. Pero ngayon, nandito siya. Gusto kong malaman niya na hindi lang ikaw ang iniwan niya." Napahawak si Lorena sa dibdib. "Alam ko, anak, alam ko. Wala akong dahilan na sapat. Naging masariling ako." "Hindi ko pa kayang yakapin kayo," sabi ni Malaya, nanginginig ang tinig. "At ayaw kong pilitin ang sarili ko para lang gumaan ang pakiramdam ninyo." Tumando si Lorena habang umiiyak. "Naiintindihan ko." Ngulit bago pa lumalim ang pag-uusap, dumating ang isang opisyal mula sa aviation board na si Director Ciriaco Vendan kasama ang 2 investigators. Lumapit ito kay Dario na may seryosong mukha. "Mr. Villamor, pasensya na sa abala.
Kailangan ka naming kausapin. May emergency review tungkol sa charter maintenance incident noong nakaraang buwan. Napalingon si Avenir mula sa di kalayuan. Nagpatuloy si Director Vendan. May lumabas na bagong impormasyon, mukhang may pinagtakpang maintenance records at ang system audit ninyo ang maaaring makatulong para matukoy kung saan nagsimula ang discrepancy. Tahimik ang hallway. Alam ni Dario kung anong ibig sabihin nun. Ang kaso ay hindi na simpleng violation, posibleng may pananagutan ang mga piloto, maintenance heads at opisyal ng kumpanyang sangkot. At dahil naroon si Avenir, alam niyang maaaring kasama ito sa mga malalantad. Napatingin si Lorina kay Dario, takot at naguguluhan. Si Avenir naman ay lumapit, pilit ang tapang sa mukha. "Dario," sabi ni Avenir, mababa ang boses, "huwag mong gawing personal ito." Tinignan siya ni Dario ng diretsyo. Walang galit sa mukha niya, ngunit wala ring takot. "Hindi ko kailanman ginawang personal ang kaligtasan ng tao." Tumahimik si Avenir. Sa sandaling yon, nakita ni Malaya ang kanyang ama sa bagong liwanag. Hindi na siya ang lalaking iniwan, hindi na ang lalaking nagtiis sa kahihiyan, at hindi na ang amang tahimik na pinupulot ang piraso ng punit na drawing. Siya ngayon ay taong may kapangyarihang maghiwanti, ngunit mas piniling maging tama. Lumapit si Paloma sa tabi ni Dario. "Ano ang gagawin natin?" Huminga ng malalim si Dario. Sa isang bahagi ng hallway, umiiyak si Lorina. Sa kabilang bahagi, nakatitig si Avenir na parang handang lumaban. Sa harap niya, naroon ang aviation board na naghihintay ng sagot. "Gagawin natin ang trabaho natin," sabi ni Dario. "Kahit sino ang tamaan." At sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon, hindi na nakatali si Dario sa sakit ng nakaraan. Ang nakaraan na mismo ang lumapit sa kanya. At ngayon, siya ang kailangang magdesisyon kung paano haharapin ito nang hindi nawawala ang taong pinaghirapan niyang maging. Sa loob ng conference room ng hotel, nagbago ang bigat ng hangin. Kanina lamang ay puno iyon ng palakpakan, pagbati at mga larawang kinukunan ng mga taong humahama sa tagumpay ni Dario Villamor. Ngayon, nakalatag sa mahabang mesa ang mga dokumento, maintenance logs, flight schedules, inspection reports at ilang kopya ng digital records mula sa charter company kung saan konektado si Kapitan Avenir Montelago. Nasa dulo ng mesa si Direktor Ciriaco Vendan ng Aviation Board. Katabi niya ang 2 investigator na sina Inspector Jacinto Palarca at Attorney Mireya Solano, isang tahimik ngunit matalimang titig na legal officer. Sa kabilang panig naman naroon si Dario kasama sina Paloma Estioco, Sabelina Quijano at Engineer Baltasar Oquendo. Si Malaya ay nasa likuran ng ama, hindi bilang anak lang, kundi bilang estudyante ng aviation law na pinayagang makinig dahil may kaugnayan nito sa kanyang internship observation. Tahimik sa umpisa si Dario habang sinusuri ang mga papeles. Hindi niya tinitignan si Avinia kahit alam niyang nasa labas lamang ito ng silid, naghihintay, nagpapanggap na kalmado. Hindi rin niya tinitignan si Lorina na nakatayo sa gilid ng hallway, halatang hindi alam kung dapat ba siyang lumayo o manatili. "Mr. Villamor," sabi ni Direktor Vendan, "kailangan namin ng independent technical review. May hinala kaming may bahagi ng maintenance record na binago matapos ang incident." Near miss. Isang salitang malamig pakinggan. Pero sa mundo ng aviation, ibig sabihin nito ay muntik nang may mangyaring trahedya. Isang maliit na pagkakamali pa, isang palya pa, at maaaring may mga pamilyang hindi na makauwi sa kanilang mga tahanan. Kinuha ni Dario ang unang folder. Hindi siya nagmadali. Sinundan niya ang bawat petsa, serial number, parts replacement history at pirma ng inspection officer. Habang binabasa niya, lalo siyang tumatahimik. Napansin niyo ni Baltazar, "May nakita ka?" Dahan-dahang itinuro ni Dario ang isang entry. "Dito, may component na dapat pinalitan 2 linggo bago ang flight, pero sa record, marked as deferred inspection. Pagkatapos ng incident, biglang lumabas na na-replace na raw bago lumipad." Sumingit si Sabelina, hawak ang printed digital audit trail. Pero base sa timestamp, na-upload ang replacement record pagkatapos na ng incident. Napatingin si Attorney Mireya. "Ibig sabihin?"
Huminga ng malalim si Dario. Ibig sabihin, may nagtangkang palabasing nagawa ang maintenance bago ang lipad, kahit mukhang hindi. Tahimik ang lahat. Hindi ito simpleng pagkakamali. Hindi ito nakalimutang pirma. Hindi ito pagod na empleyadong nagkamali ng encoding. Ito ay pagtatakip. At kapag may pagtatakip sa aviation, buhay ang katumbas ng bawat kasinungalingan. Ilang oras silang nag-review. Walang pahinga si Dario. Kapag may bahagi na hindi klaro, tinatanong niya si Baltasar. Kapag may financial or procurement trail, si Paloma ang naghahanap. Kapag may operasyon at risk analysis, si Paloma ang nagbibigay ng business context. Hindi nila ginagawa iyon para sirain si Avenir. Ginagawa nila iyon dahil iyon ang tama. Pagsabit ng gabi, tinawag si Avenir sa conference room. Pumasok siya na mataas pa rin ang baba, ngunit hindi na may tatago ang kaba sa mata. Umupo siya sa tapat ni Dario na parang ayaw magpatalo sa tahimik niyang otoridad. Captain Montelago, sabi ni Direktor Vendan, base sa preliminary review, ikaw ang pilot in command sa flight na sangkot sa incident. May natanggap ka bang report tungkol sa deferred maintenance bago lumipad? Umayos ang upo si Avenir. Standard procedure po ang sinunod namin. Lahat ng dokumentong ibinigay sa akin ay cleared. Tinignan siya ni Attorney Mireya. May pirma ka sa acceptance checklist. Dahil cleared nga po ang aircraft. Doon nagsalita si Dario. Mahinahon, ngulit malinaw. Captain, may discrepancy sa oras ng clearance. Ang digital record na nagsasabing napalitan ng component ay na-upload matapos ang incident. Pero ang flight acceptance mo ay mas maaga. Naniniting ang mata ni Avenir. Anong ipinapahiwatig mo? Wala akong ipinapahiwatig. Sinasabi ko lang ang record. Natawa ng mapait si Avenir. Record. Siyempre record. Magaling ka na ngayon sa records, Dario. Dati tagahigpit ka lang ng bolts. Nanahimik ang lahat. Tatayo sana si Malaya, ngunit marahan niyang hinawakan ng Paloma ang braso niya. Umiling ito, tila sinasabing, hayaan mo ang ama mo. Hindi nagbago ang mukha ni Dario. Oh, dati tagahigpit ako ng bolts, kaya alam ko kung gaano kahalaga ang maliit na pyesa kapag buhay ang nakasalalay. Napayuko sandali si Avenir, ngunit agad niyang ibinalik ang yabang. Ginagawa mo tong personal. Hindi, sagot ni Dario. Kung ginawa ko itong personal, matagal na akong nagsalita bilang lalaking sinira mo ang pamilya. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit tayo nandito. Nandito tayo dahil may eroplanong lumipad kahit may dapat pang ayusin at may nagtangkang itago iyon. Tumayo si Director Vendan. Enough. Captain Montelago, habang nagpapatuloy ang investigasyon, irerekomenda naming suspendihin muna ang iyong flying privileges. Ang charter company officers at maintenance heads na sangkot sa altered documentation ay papatawan din ng kaukulang kaso. Parang laubusan ng dugo ang mukha ni Avenir. Hindi ninyo pwedeng gawin ito. Wala kayong alam sa pressure ng operations. Kailangang lumipad ang eroplano. Kailangang kumita ang kumpanya. Hindi kailanman magiging mas mahalaga ang kita kaysa buhay, mariing sabi ni Baltazar. Doon tuluyang lumabas ang tunay na ugali ni Avenir. Napasandal siya, nanginginig ang panga, at tumawa ng walang tuwa. Madali para sa inyong magsalta. Lalo ka na, Dario. Ngayon na may pera ka na. Ngayon na pinapalakpakan ka na. Pero dati wala ka naman. Wala kang binatbat. Dahan-dahang tumayo si Dario. Alam ko, sabi niya, wala akong pera noon. Wala akong pangalan. Wala akong kotse. Wala akong kondo. Wala akong unipormeng kinaiinggitan ng mga tao. Pero may anak akong umaasa sa akin. May trabahong marangal. May mga kamay na marumi sa grasa pero hindi sa kasinungalingan. Hindi nakasagot si Avenir. Sa labas ng silid, narinig iyon ni Lolina. Napahawak siya sa dingding habang tahimik na umiiyak. Sa 10 taon, ngayon lang niya buong nakita ang pagkakaiba ng dalawang lalaking pinagpilian niya. Ang isa, minsan niyang minaliit dahil simple. Ang isa, minsan niyang sinamba dahil makintab.
Ngulit nang dumating ang oras ng pananagutan, ang dating simple ang tumayo ng tuwid, habang ang dating makintab ay naghahanap ng masisisi. Lumipas ang ilang buwan bago natapos ang formal na kaso. Napatunayan ng Aviation Board na may seryosong paglabag sa documentation at maintenance procedure ang charter company. Ilang opisyal ang natanggal at kinasuhan. Si Avenir ay nasuspindi ang lisensya at kalaunan ay naharap sa legal penalties dahil sa pagpirma sa clearance nang hindi sapat ang verification. Hindi siya nakulong ng matagal, ngulit nawala ang pinanghahawakan niyang pangalan. Ang dating pilotong pinapalibutan ng paghanga ay unti-unting iniwasan ng industriyang minsan niyang inakalang hawak niya sa palad. Isang araw sa labas ng korte, hinarap niya si Lorena. "Ikaw ang dahilan nito," galit niyang sabi. "Kung hindi dahil sa nakaraan mo kay Dario, hindi niya ako pag-iinitan." Napatingin siya sa kanya, pagod, ngulit malinaw na ang isip. Hindi kanya pinag-initan, Avenir. Sinabi lang niyang totoo. "Pinagtatanggol mo siya ngayon." "Hindi. Ngayon ko lang inaaming mali ako noon." Tilalikuran siya ni Lorena. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot mawalan ng lalaking matagal palang walang tunay na pagmamahal sa kanya. Hindi naging madali ang pagsisisi ni Lorena. Hindi siya biglang tinanggap pabalik sa buhay ni Dario at Malaya na parang walang nangyari. Hindi ganoon ang totoong buhay. May mga sugat na kahit humingi ng tawad ang nanakit, ang nasaktan pa rin ang magdidesisyon kung kailan at paano maghihilom. Lumapit siya kay Dario isang hapon sa garden ng Villamor Aero Systems matapos isang community event. Nandoon si Aling Nati, abala sa bagong livelihood program para sa mga babaeng iniwan, nawalan ng trabaho o gustong magsimulang ulit. Mang Orencio naman ay namimigay ng pagkain sa mga scholar ng foundation. "Dario," mahinang sabi ni Lorena. Tumigil siya sa pag-aayos ng upuan. "Kumusta? Gusto kong tumulong sa program ni Aling Nati, hindi para makalapit sa inyo, hindi para magmukhang mabait. Gusto ko lang may gawin na tama." Tinitigan siya ni Dario. Matagal. Hindi galit, ngunit hindi rin malambot. "Kung gagawin mo yon, gawin mo para sa sarili mong pagbabago. Huwag mong gawing paraan para pilitin si Malaya." Tumanggo si Lorena. "Alam ko, hindi ko na siya pipilitin. Hindi na rin kitang pipiliting patawarin ako bilang asawa." Huminga ng malalim si Dario. "Napatawad ko na ang paraan na hindi na ako nakakulong sa ginawa mo. Pero hindi ibig sabihin noon, babalik tayo sa dati." Tumulo ang luha ni Lorena. Ngumit-ngumiti siyang mahina. "Yun ang pinakamatapat na sagot na narinig ko mula sa'yo." Mula noon, nagtrabaho si Lorena sa Livelihood Center. Nagturo siya ng basic office skills, event coordination at customer service sa mga babaeng gustong makahanap ng trabaho. Sa umpisa, marami ang nagduda. May ilan pang bumulong na baka nagpapanggap lang siya. Tinanggap niya iyon. Dahil alam niyang ang tiwalang sinira sa loob ng isang araw, minsang taon ang kailangan bago muling mabuo. Si Malaya naman ay patuloy sa kanyang pag-aaral. Pagdating ng graduation niya sa aviation law, punong-puno ang auditorium. Nasa harap si Dario, suot ang simpleng barong. Katabi niya sina Paloma, Sabelina, Baltazar, Nati at Orencio na proud na parang silang lahat ay magulang ng dalaga. Sa likod ng auditorium, tahimik na umupo si Lorena. Hindi siya pumwesto sa harap. Hindi siya nagpilit magpakuha ng litrato. Hawak niya ang maliit na panyo at pinapanood ang anak na umakyat sa entabla. Malaya Villamor. Tawag ng MC, "With distinction." Tumayo ang bulunghanay ng Villamor Aero Systems team. Si Orencio pa ang pinakamalakas pumalakpak. "Yan ang anak ng CEO namin!" Sigaw niya bago siya sitahin ni Sabelina. Tumawa ang mga tao. Si Malaya, habang nasa stage, napatingin sa ama. Itinaas ni Dario ang isang lumang papel, ang natitirang piraso ng drawing niya noong bata pa siya, ang eroplanong minsang may 3 pasahero. Hindi na ito buo, may luma ng tape at kupas na ang kulay. Ngulit
Iningatan niyon ni Dario sa loob ng maraming taon bilang paalala ng batang kailangang saluhin noong bumagsak ang mundo nila. Pagkatapos ng ceremony, lumapit si Lorena kay Malaya. Hindi siya yumakap agad. Tumayo lang siya sa tamang distansya. "Congratulations, anak," sabi niya. Matagal siyang tinignan ni Malaya. Pagkatapos, marahan itong ngumiti. Hindi pa iyon ganap na kapatawaran. Hindi pa iyon pagbabalik ng dating lambing. Ngulit iyon ay simula ng pagpapayag na hindi na kontrolin ng lahat ang sakit. "Salamat po," sagot ni Malaya. "Pwede po kayong sumama sa picture. Isa lang muna." Napaluha si Lorena. Tumanggo siya, halos hindi makapagsalita. Lumipas pa ang ilang buwan. Opisyal na naging bahagi si Malaya ng legal compliance team ng Villamor Aero Systems. Ngunit dumaan siya sa mahigpit na interview ni Sabelina at technical ethics review ni Baltasar. Hindi siya pinaboran ni Dario. Sa katunayan, siya pa ang huling pumirma sa appointment form matapos matiyak na pasado ang anak sa lahat ng proseso. "Welcome to the team, Attorney Villamor." "Hindi pa po ako attorney," natatawang sagot ni Malaya. "Soon," sabi ni Dario, may pagmamalaki sa mata. "Pero ngayon, empleyado ka muna. Bawal late." "Papa naman. CEO ako rito." "Papa pa rin ako kita." At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang tawanan nila ay walang kasamang bigat. Sa huling bahagi ng taon, inilunsad ni Dario ang Villamor Wings Foundation, isang scholarship program para sa mga anak ng mekaniko, janitor, dispatcher, ground crew at ordinaryong manggagawa sa aviation industry. Sa opening ceremony, naroon ang mga batang may pangarap na maging piloto, engineer, abogado, o kahit anong trabahong magdadala sa kanila sa mas magandang buhay. Tumayo si Dario sa entablo. Hindi na siya nanginginig gaya ng unang keynote speech niya. Sa harap niya, nakaupo ang mga taong naging bahagi ng kanyang pagbangon. Hindi lahat ng iniwan ay talunan. Minsan, ang pag-iwan sa atin ang nagtutulak para makita natin kung gaano pala kalayo ang kaya nating marating. Pero tandaan nyo, hindi pera ang sukatan ng tunay na tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay kapag kaya mo nang tumayo nang hindi kailangang tapakan ang taong minsang nanakit sa'yo. Nasa gilid si Malaya, tahimik na nakikinig. Nasa likod si Lorena, hindi na bilang asawa ni Dario, kundi bilang babaeng natutong tanggapin ang bunga ng kanyang mga desisyon. Si Avenir ay wala na sa eksenang iyon. Tuluyan na siyang nawala sa mundong minsang inakala niyang iikot sa kanya. Pagkatapos ng ceremony, dinala ni Dario si Malaya sa isang private test flight ng partner airline na gumagamit ng compliance system ng Villamor Aero Systems. Hindi iyon marangyang selebrasyon. Walang media, walang malaking anunsyo. Sila lang dalawa sa loob ng eroplano, nakaupo malapit sa bintana. Habang umaangat ang eroplano mula sa runway, napatingin si Malaya sa ama. "Papa," sabi niya, "natupad ko na yung sinabi ko noong bata ako." "Ano yun?" "Yung ipapasakay kita sa eroplano, sa tabi ng bintana." Tumingin si Dario sa labas. Ang mga gusali, kalsada at ilaw ng lungsod ay unti-unting lumiliit sa ibaba. Naalala niya ang batang sarili sa talisay na nakatingala sa langit, ang mekanikong amoy grasa, ang asawang iniwan, ang ama na nag-ipon ng lakas para sa anak, at ang lalaking natutong ang tunay na paglipad pala ay hindi lang nasa taas ng ulap. Minsan, nasa paraan iyon ng pagbangon. Hinawakan niya ang kamay ni Malaya. "Hindi mo lang ako pinasakay, anak. Ikaw ang dahilan kung bakit natuto akong lumipad ulit." Sa labas ng bintana, kumalat ang liwanag ng papalubog na araw sa ibabaw ng mga ulap. Hindi na buo ang dating pamilya sa paraang pinangarap ni Malaya noong bata pa siya. Ngunit buo na ang puso nila na marunong tumanggap ng katotohanan. May katarungan, may kapatawaran na may hangganan, at may bagong buhay na hindi nakatali sa pagtataksil, inggit o pagsisisi. At sa wakas,
Ang dating lalaking iniwan sa lupa ay hindi na humahabol sa sinumang umalis. Dahil kasama ang anak na hindi niya binitiwan, nakabuo siya ng sariling langit.